Oh, yun na nga. Yun na nga. Ang hirap pala nun. Pag nag-try ko, wala talaga signal. Di ba? Yun na nga. Pag pinaniwalaan mo, pag ang utak mo pumanig sa negative, yun na yun signal. Yun na yun. Yun na yun. Fear and doubt. Takot at saka duda. Fear against doubt. Pwede yun, no? Fear versus doubt. Takot laban sa duda. Diba? Mas okay. Parang ano yun, no? Kung pag-uusapan mo, fear versus doubt. Buti pa yung fear. Pag napaglabanan mo, pwede ka pa maging successful. So, normal yung fear. Meaning, normal pala yung fear, yung magkaroon ka ng takot. Ang hindi normal doon, yung magduda ka. Di ba? Yun yung hindi normal, yung magduda ka. Kaya, fear versus doubt, okay lang. Kaya nga, face your fear, di ba? Challenge yourself. Di ba? Ganun talaga. Mas nauuna yung takot. Pero pag ang duda ang nanguna sa'yo, wash out eh. Hindi ka nasusugod. Hindi mo nahaharapin eh. Aayaw ka na eh. Bibitaw ka na eh. Kasi nakduda ka na eh. Imagine, ang dami mo na nakita. Ipinakita sa'yo kung ano yung buhay na naghihintay sa'yo, kung ano yung future mo. Ipinakita sa'yo kung gagawin mo, magiging successful ka rin. Naparaming taong ipinakita naging successful. Pero nagduda ka pa din. Hindi mo pa ginagawa, napakinggan mo pa lang, hindi mo pa sinuri, hindi mo pa inalam, nagduda ka na. So, hindi mo na siya gagawin. Di ba? Kaya maraming tao, kahit maraming mga distributors, member natin, na nag-member, nag-member. Pero ando pa rin yung doubt, yung duda eh. Hindi takot kasi maraming mga distributor, natatakot sila, baka mag-failure sila. Pero nagtutuloy-tuloy eh. Andun yung takot. Pero they're trying to kill. No, yung fear na yun na nararamdaman nila. Kaya umaattend sila ng trainings to kill yung fear na yun. Di ba? Yun eh. Yun yung nagiging dahilan kung bakit kahit anong hirap training, lahat ng klase ng training pinapasok nila. Talagang they take the risk para patayin yung fear na yun. Hindi sila bumibitaw. Pero yung mga taong nagduda, automatic yun. Pag pumasok ang duda, automatic yun. Diba? Stop yun, quit yun. Kahit anong pilit mong gawin, kahit anong pilit mo, kahit pakatin mo ng training yan, andun na yung duda eh. Walang mangyayari sa akin, walang mangyayari sa'yo. Upline lang kumikita dyan eh. Sila lang kumikita dyan. Kaya ka nga pinahati ng training para yumaman sila. So yung mga walang tiwala, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya nag-start from doubt. Tapos nawawala na yung unti-unti yung confidence mo, yung tiwala mo sa nawawala na yun. Kasi lahat na sabihin sa'yo ng mga taong positibo nagpapaliwanag sa'yo, automatic
sinasangga mo ng duda eh. Naka-block eh. Naka-block. Kaya nga, mangyayari lang na maging successful ka kung tatanggalin mo yung duda sa isipan mo. Huwag mong pagdudahan. Huwag. Diba? Huwag mong pagdudahan ang pwedeng pamposibleng magbago ang buhay mo. Duda ka eh. Kaya hindi mabago yung buhay mo. Kaya hindi mo magawa ng tama. Kahit alam mong gawin, hindi mo magawa. Kahit gusto mong umati ng training at hindi mo magawa kasi duda ka nga eh. Tanggalin mo yan. Hindi ka payayamanin ng duda mo. Ang masaklap, ibabaon ka at dadaling ka sa buhay na ayaw mo ng duda mo. Dadaling ka niyan sa buhay na ayaw mo. Pero kung tatanggalin mo yan, kahit may takot ka, makakarating ka sa buhay na gusto mo. Ida-drive ka ng fear mo. Ida-drive ka ng fear mo. Tapos attend ka ng mga trainings para tumibay ka. Yung confident mo babalik. Yung tiwala mo sa sarili mo titibay. At yun yung magda-drive sa'yo. So simpleng pag-alis lang ng daw. Kaya sabi ko nga eh, huwag kang bibitaw. Bayaan mo sila bumitaw. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka. Kaya kang ipaglaban ng pangarap mo kung paninindigan mo na ipaglalaban mo rin ang pangarap mo. So tuloy-tuloy ka lang. That's